praise. Okay po, magandang gabi po sa inyong lahat. Maaari po ba tayong tumayo? At isang malakas na palakpak nga po para sa ating Panginoon. Pakibati nga po yung ating nasa kanan. Kanan. Pakibati po yung ating nasa kaliwa. Nasa likuran. Oh. At nasa harapan. Ayan. Hello everyone. Po, masaya po ba tayo at nagkita-kita muli at nagkatipon muli sa lugar na ito? Sabihin nga po natin, napakasaya ko. Dahil kasama ko si Jesus. Okay po. Let us pray po sa gabing ito. Dakilang Diyos, pinupuri ka po namin, Panginoon. Ikaw nga po ang aming tunay na Diyos na makapangyarihan, na walang kapantay ang kadakilaan, walang katulad ang iyong kabanalan, Panginoon. Sa mga sandaling ito, Lord, kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Napakalinisin mo ang aming puso, ang aming isipan. Sa lahat ng aming gagawin, iisipin, sasabihin, Panginoon, sa aming kapwa, naway maging kalugod-lugod sa iyo, O God. Panginoon, kami nagpapakumbaba, anumang karumihan na meron kami, Panginoon, tinataas namin sa iyo at hinihingi ng tawad, Lord. Ano man yung aming nasabi, ano man yung aming naisip laban sa aming kapwa, patawarin mo po kami, Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Lord, ngunit kami lumalapit sa iyo, nagsusumamo kami, Panginoon, na kami patawarin mo, Panginoon. Lord, right now, kami lumalapit sa iyo, nagpapasalamat sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa. Mula kanina umagang pagising namin, Lord, salamat, Lord, sa buhay. Salamat, Lord, sa kalakasan ng physical na katawan, Panginoon, na nagamit namin yung lakas mula kanilang umaga hanggang sa mga sandaling ito upang magbigay ng papuri, pagdakila at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, O God. Salamat po, Lord. Di namin kaya without you, Lord, pagkat ikaw lamang ang tanging pag-asa namin sa aming buhay, O God. Maraming salamat, Lord, dahil patuloy mong binibigay ang biyaya ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Right now, Lord, kami ay sasamba, kami ay aawit, bigay namin sa iyo at karapat-dapat na pagdakila at yung iyong kabanalan, Panginoon. Maramdaman namin na, Panginoon, na yung banal mong presensya sa lugar na ito, Panginoon. Na ikaw ang maitaas at hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. Patuloy na kalakasan, patuloy na kagalingan, patuloy na biyaya ng buhay, kasaganaan ng mga material things, Panginoon. I-provide ang lahat ng pangangailangan, Panginoon, physically, mentally, emotionally, Panginoon. Manaig ang iyong banal mong presensya, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Samahan mo kami sa aming kalaginaan ng pagsamba sa iyo at ikaw ang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat. Muli ang kadakilaan mo ang aming itataas sa aming mga buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen, O Lord. Praise God. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wow, smile naman tayo dyan. Yeah. Alam niyo mga kapatid, yung kakantahin natin, bagamat gasgas na gasgas nga, pero ang words na pagpapala, araw-araw pinagpapala ka ni Lord. Amen? Mula Lunes, nakarang Lunes hanggang Martes, siyempre po pinagpapala tayo eh. Di po ba? Kaya kailangan natin, yung pag-awit natin, ibigay naman natin yung the best. Amen? Kaya yung pagpapala na yun para tuloy-tuloy, hindi lamang sa iyo, sa kapatid mo, kung hindi sa buong pamilyang nagmamahal sa atin. Amen? Awitin po natin ang rumaragasang pagpapala.
Hallelujah. Praise you, Jesus. And song you, God. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. kaya ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi Lakas niya. natin! Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos, Aangat ang buhay ko. sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Amen! Kaya Ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Rumaragasan pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung bakit sa'kin napupunta mula ilagan. Nakakalungan, di mo silangan saan man mapunta. Rumaragas ang pagpapala aking natanggap na. Minsan pa! Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang oh buhay yan! ko. Kaya ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Rumaragas ang pagpapala Aking nararanasan. Bingo! di ako magtataka kung bakit sa'kin Oh yan! napupunta mula hilagang kanluran. Di mo silangan saan man mapunta. Rumaragas ang pagpapala aking natanggap na. Rumaragasan! Ang pagpapala aking nararanasan. Woo! Di ako Oh yan, Panginoon! magtataka kung bakit sa'kin Napupunta mula hilagang kanluran. Di mo silangan saan man mapunta. Rumaragas ang pagpapala aking natanggap na. For the last time, sinabi ng Diyos! Sinabi ng Diyos! Oh yan! Buhay ko. Sinabi ng Diyos! Sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Rumaragasan! Maragasan! Pagpapala aking nararanasan. Amen! Di ako magtataka kung bakit sa'kin napupunta mula hilagang kanluran. Di mo silangan saan
lahat. Kahirap, kahirap Sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Amen. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. higit pa sa'yo, inaasam higit Pa sa'yo, hinihiling, ibigay ng Diyos. Maulan at totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin niya. Walang imposible, walang imposible sa ating Diyos. Amen. Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap, kahirap sa piling mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya, Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Kayang-kaya, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibigay ng Diyos. Padal ay totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. For the last time, walang imposible, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya natin, O Lord, kayang-kaya niya gawin lahat. Yes, God. kahirap sa tingin mo, Kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam higit pa sa'yo, hinihiling, ibinibigay ng Diyos. Parang ko'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, sobra-sobrang pagpapala, sobra-sobrang pagpapala. Mabigay ka naman! Hallelujah! Praise God! Woo! Pag pinagpapala tayo, mamigay tayo. Amen! Hallelujah! Napakasarap umawit ng papuri sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Sa umagang ito, bagamat kami ay dumanas sa mga paghihirap, pero pinalitan mo ng kasiyahan ngayong gabi ito, Panginoon. Nais po namin kayong awitan ng papuri na kailanman hindi ka nagbabago, lalo na ang iyong puso, Panginoon. Kaya inaalay namin ang awiting itong magpakailanman.
kang Diyos, O God. Ang pag-ibig mo'y wagas at totoo, tunay at dalisay, di nagbabago. Ang iyong habag ay walang katulad, kapangyarihan mo'y walang kapantay. Ang pag-ibig mo'y wagas at totoo, tunay at dalisay, hindi nagbabago. Ang iyong habag ay walang katulad, kapangyarihan mo'y walang kapantay. Magpakailanman ikaw ay pupurihin, magpakailanman ika'y sasambahin, magpakailanman hindi ka nagbabago, magpakailanman noon, ngayon at magpakailan pa man. Ang pag-ibig mo'y wagas at totoo, tunay kang dalisay, Panginoon. Tunay at dalisay, hindi nagbabago. Ang iyong habag Ay walang katulad, kapangyarihan mo'y walang kapantay. Magpakailanman ikaw ay pupurihin, purihin ka, Panginoon. magpakailanman Ika'y sasambahin, magpakailanman hindi ka nagbabago, magpakailanman noon, ngayon at magpakailan pa man. Magpakailanman ikaw ay pupurihin, magpakailanman ika'y sasambahin, magpakailanman hindi ka nagbabago, magpakailanman noon, ngayon at magpakailan pa man. Magpakailanman ikaw ay pupurihin, magpakailanman ika'y sasambahin, magpakailanman hindi ka nagbabago, magpakailanman noon, ngayon at magpakailan pa man. Noon, ngayon at magpakailan pa man. Noon, ngayon at magpakailan
aming puso. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. For the last time, lahat ng papuri. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Hallelujah. Praise you, Jesus. Lupuri ka namin, Panginoon. Natakila ka namin, O Lord, sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let's proclaim the goodness of God. Ang pagpapalit na nagawa sa krus. Sabay-sabay po tayo. Si Jesus ay pinrusahan upang tayo ay mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo gawing matuwid sa kanyang katuwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makahati tayo sa kanyang kasaganaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makabahagi tayo sa kanyang kaluwalhatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang mapasa atin ang pagtanggap ng Ama. Si Jesus iniwalay sa pamagitan ng kamatayan upang tayo may kabit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya na upang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabi ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, niligtas, nilinis, binanal sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katwiran, nilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa Kanyang kaluwalhatian. Ang diablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay sinayos sa pamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagapikon si Satanas sa pamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng aking patotoo. At hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking pagkakasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay patuloy na nililinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal at nilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay may lakas ng loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy na sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. In Jesus' name, Amen. Thank you. Yan. Good evening, ano po, sa atin lahat. Napakabuti po ni Lord despite the... Amen! Thank you, Ate Susan.
Napakabuti po ni Lord despite the sunod-sunod na bagyo, especially yung nakaraang bagyo, no? Ang lakas nun. 200 kilometers per hour kung tatama rito sa Bataan, pero nagkaroon ng high pressure area dun sa parting norte. Dumiretso sa dagat. Tinamaan yung Vietnam. Pambihira, daming namatay sa Vietnam. And then, yesterday, lumindol, daming namatay. So, let's pray for our nation. Dumadaan tayo sa matinding trials yung ating bansa. Anyway, siguro bilang Christian, nais nating sumunod kay Lord. Amen po ba? Nais nating yung total submission to obey Him. Subalit mga kapatid, sa ating panahon, throughout the history ng simbahan, hindi natin lubusang mag-grasp yung meaning ng word na disciple o isang tunay na Kristiyano. Di po ba? Kahapon, nag-meeting kami, kaming mga pastor, ang pinag-uusapan po namin ay a-attend ng seminar sa pagdi-disciple. Subalit mga kapatid, sa totoo lang, ang pagiging isang disipulo, hindi lang yung theology. Hindi lang yung marami kang alam sa Bible. Of course, kailangan natin na marami tayong alam sa Bible, kaya nga we encourage our members to study the Bible every day. Pero hindi lang yon, kasi kung marami tayong alam sa Biblia, marami tayong inattendan ng seminar, napakaraming seminar linggo-linggo Subalit, kung walang total surrender, baliwala lahat yun. Baka mamaya, ang dami nating alam, maging katulad tayo ng mga Pariseyo. Yung mga Pariseyo, ang daming alam sa Bible. And yet, yung salita ni Lord, yung buhay nila, walang total surrender sa Diyos. Kaya instead of them obeying God, sila mismo nag-persecute sa mga men and women of God, noong kanilang panahon. Now, ito ang sabi ng Bible, ito ang meaning ng pagiging tunay na Kristiyano at disciple. In Luke chapter 9, sundan niyo po ako, beginning sa verse 23. Sabi ni Kristo, ang sinumang nais sumunod sa akin, tanggihan niya ang sarili. Deny himself. Magpasan, tindi ni Pogi Pogi ng photographer natin. Magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Aba, ayaw. Muna. Yun, hindi ko pala napindot Yan. Verse 24. Ang sino mang nais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ibig sabihin, kung lagi ang iniisip lang natin yung sarili natin, hindi yun yung contrary yan sa meaning ng true Christian or a true disciple of Jesus. Kasi laging iniisip lamang natin yung sarili natin. Subalit, sino mang mawala ng kanyang buhay because of me, dahil sa akin,
ay maliligtas niya ito. Ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamit niya ang buong sanlibutan, subalit mawawala o mapapahamak naman ang kanyang sarili? What shall it profit a man? Even he gained the whole world, but in the end, he loses his soul. Sa gabi pong ito, to follow Jesus. Ayan, ano gagawin natin? Deny yourself, and take up His cross daily. Deny yourself and take up His cross daily in order for us to fully follow and obey Jesus. Subalit mga kapatid, maraming mga tao at mga Kristiyano ang gustong sumunod kay Kristo, subalit sa kanilang kondisyon, at their own terms and condition. Sabi nila, susunod ako siguro kung may panahon. Pag may time ako, or convenient sa akin. Di ba? Tandaan natin, to become a disciple of Jesus, we have to deny everything. We have to deny yung ating sarili. Una, ano po ba yung mga bagay na tatalikuran natin to follow Jesus? What are the costs? Meron po mga bagay na itatakwil tayo to follow Jesus and to obey Him. Una, ano po? The follower of Jesus, una, tandaan natin, has no earthly security. Ito ang sabi sa Luke chapter 9, beginning with verse 57. During ng mga panahon na yon, ang sabi ng mga tao, ang sabi ng mga disciple, Lord, susunod kami sa iyo. Ang dami nila. In verse 57, ang sabi nung isang follower ni Kristo, may nagsabi, Lord, ako'y susunod. Saan ka man magpunta? Subalit, sinabi sa kanya ni Kristo, susunod ka ba talaga sa akin? Alam mo ba, may pagbabayaran ka? Ang sabi ni Kristo ay ganito, ang mga asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon ay may mga pugad. Subalit, ang anak ng tao ay wala man lang, mahiligan man lang ng kanyang ulo. Now, hindi po ibig sabihin, bilang Kristiyano, hindi na tayo magtatrabaho. Hindi na tayo mangangarap para sa ating family. Subalit sa ating mga pangarap, sa ating mga gagawin, sa ating mga business, isama natin si Lord. At kailangan siya po ang ating maging priority. Ano po? Nakukuha niyo po ba? Kaya ang tanong, si Kristo ba ang ating priority? Siya ba ang ating uunahin? O yung ating sariling pangarap o gusto? Di ba? Ano po? Kung minsan nagkaklas yan yung gusto natin at yung kalooban ni Lord sa buhay natin. There was a man of God by the name of C.T. Studd. He was a rich and famous athlete in his country, Scotland. Mayaman po siya, sikat na atleta. At siguro, noong mga panahon na yon, kung siya'y nabubuhay sa ating panahon, baka kinikita nito $1,000,000 sa loob ng 1 taon.
mayaman, sikat na atleta. Subalit, mga kapatid, tinalikuran niya ang lahat ng ito for what purpose? Para ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Iniwan niya ang Scotland, ang kanyang marangyang buhay. Iniwan niya ang potential income na siguro it will net him millions of dollars. Iniwan niya yon, mga kapatid. Nagpunta siya sa China, India, Africa to preach the gospel na napakahihirap na bansa, mga lugar. Iniwan niya karangyaan to preach the gospel in these poverty-stricken nations. He said, also, paborito ko ito si C.T. Studd. He said also, sabi niya, ay ganito, if Jesus Christ be God and died for me, then no amount of sacrifice can be too great for me to make for Him. Kung si Kristo ay Diyos, He is God, di ba? And He died for me. Alam natin yung katotohanan yan. He is God. And He sacrificed His life for us. Ang sabi ni C.T. Studd, lahat ng sakripisyo ay gagawin ko para sa Kanya. Alam po niyo ano ho? To follow Jesus, we must imitate His life of sacrifice. Remember, He is the author and the finisher of our faith. Siya po yung ating padron. Kaya ang sabi nga ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Become a follower of me because I am a follower of Christ. Hindi po ba ano? To follow Jesus, we must imitate His life and sacrifice. Iniwan niya ang langit. Imagine, iniwan niya ang marangyang kalangitan, the glories of heaven. Nagkatawang tao, He became a servant. And when He became a human being, ang pinili niya, hindi siya pinanganak sa palasyo o ang naging tatay niya ay mga prinsesa at prinsipe. Instead, ang pinili niya ay isang pamilya na napakahirap. He became a carpenter's son. Ano po? Piniling mabuhay sa mahirap na pamilya and then nagtiis. Alam natin ang istorya, namatay doon sa krus para sumunod sa Ama. To follow Jesus, mga kapatid, imitate His life of sacrifice. Another man of God by the name of David Livingstone, doktor ito, si David Livingstone, he quoted, he was sent to Africa. Iniwanan din niya yung marangyang buhay doon sa Inglaterra. In fact, si David Livingstone, he was considered a national treasure na Inglaterra. Sikat, napakayaman, matalino. Pero he went to Africa to preach the gospel. He quoted, bakit niya ginawa yon? Ang sabi niya, I will place no value on anything. Lahat ng bagay na meron ako sa mundong ito, ang aking propesyon, ang aking pagiging doktor, baliwala lahat ito. Ang aking kayamanan, baliwala lahat ito. I will place no value on anything I have or may possess, except
in relation to the kingdom of Christ. Subalit, ang mga talento na meron ako, ang aking profesyon, ang aking pagiging doktor, magkakaroon lang ito ng eternal value kung gagamitin ko ito para kay Kristo. Hindi ba mga kapatid? Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi niya, ang mga bagay sa akin may value, may halaga kung gagamitin ko ito sa kaharian ni Kristo. Purihin po si Lord. Ano ho? He also said, ang sabi niya, nothing earthly will make me give up my work in despair. Walang bagay dito sa mundo magiging hadlang sa paglilingkod ko, sabi ni David Livingstone. Alam po niyo, doon sa Africa, initially, sinama niya yung kanyang asawa, sinama niya yung kanyang mga anak. Subalit while serving in Africa, mga kapatid, nagkasakit ng malubha yung kanyang anak. Kaya ang ginawa po niya, umuwi muna kayo sa Inglaterra. Nagtiis siya ng lungkot, mawalay sa kanyang family. Alam po niyo, itong si David Livingstone, alam niyo po kung paano siya namatay? Natagpuan siya, namatay, nagdadasal. Namatay siya. So dito makikita po natin, ano ba talaga yung meaning ng tunay na Kristiyano? Kasi napakababaw nung ating pagkakaunawa sa termino na Kristiyano o disipulo. Madalas pinag-uusapan namin yan ng mga pastor sa revival night, ilang buwan na ang aming topic puro pagdi-disciple. Pagka nagkukwentuhan kami ni Pastor Tito, ang pagiging disipulo, kailangan may prayer meeting. Hindi ba? Kailangan a-attend ka ng prayer meeting. Kailangan yung mga kabataan, may youth ministry. Kailangan, may mga hanggang mag-grow, from cradle to grave. Yun ang sabi ko sa kanila. So, nothing wrong in attending mga seminar, lang masama po ron. Basta, yung mga ina-attend ng seminar, i-apply natin. So number one, ano yung cause of following Jesus? Number one, the follower of Jesus has no earthly security. Hindi natin pwede pagmalaki yung ating mga kayamanan, yung ating mga natapos. Hindi natin pwedeng pagmalaki yung ating mga, yung mga material wealth. Hindi natin pwedeng pagmalaki yan, Subalit, magkakaroon lamang ng value yan, kung gagamitin natin for the glory of God. Magkakaroon lamang ng value yan. Amen? Pangalawa, na cost, na tatalikuran natin to follow Jesus. Pangalawa, the follower of Jesus has no earthly ties. Mahal natin yung ating mga anak. Mahal natin yung ating asawa, mga mahal sa buhay. Mamaya papaliwanag natin ano ibig sabihin nito. The follower of Jesus has no earthly ties. In Luke chapter 9, verse 59, sabi ng isang follower niya, sabi ni Kristo ganito, sabi niya, sumunod ka sa akin. And sabi ng kanyang follower ganito, siya sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis. Ilibing ko ang aking ama. Legit naman yung kanyang request, di ba? Namatayan Di ba? Alangan naman, hindi niya asikasuhin yung namatay niyang kamag-anak. Siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Nakakagulat itong sinabi ni Kristo Sabi ni Kristo, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay.
Si Kristo ba walang pagmamahal sa family? Yun ba ibig sabihin nito? Ang sabi ni Kristo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, Ibig sabihin nito, hindi masama to love our parents, mga mahal sa buhay. Pero, yung priority natin talaga, preaching ng gospel. Pangangaral ng kanyang salita, yun ang priority natin. Pwede naman natin gawin na habang we are in mourning, we can preach the gospel dun sa wake, di ba? Nangyayari yan, di po ba? So ibig sabihin, in every conditions, kailangan ang ebanghelyo ng Kristo maipangaral natin. Di ba? Especially sa mga lamay, opportunity yan to preach the gospel. To preach the word of God. Amen. So, hindi ibig sabihin na wag na nating sundin ang ating mga magulang or i-honor natin sila or i-respect natin sila. Ang ibig sabihin lamang ni Lord, in every situation, gawin nating opportunity to preach the gospel. Nakukuha po ba natin, mga kapatid, There was a general noong 19th century by the name of Garibaldi. He was a general and hero in Italy during the 19th century. Pagka sinabing 19th century, from the year 1801 to the year 1899 or 1900, yun ang ibig sabihin ng 19th century. Ginagalang po itong general na ito sa Italia. Subalit kakaiba ang kondisyon niya sa mga sundalong gustong mag-volunteer sa kanyang army. May kakaiba siyang kondisyon. Itong si Garibaldi in recruiting yung mga soldiers niya. Alam niyo po ang kondisyon niya? Itong kondisyon niya walang sweldo. Papasok ka kayong sundalo, wala kang tutulugan. Hindi assurance na may tutulugan ka. Ito yung kanyang kondisyon. Hindi ka bibigyan ng tubig at pagkain. Papasok ka kayong sundalo, under his command ni Garibaldi. Ang sabi niya, in addition, sabi niya, ikaw ay magugutom, mauuhaw, magmamarcha, makikipaglaban, at mamamatay. Ang sabi niya, habang kausap niya yung mga nire-recruit ng mga sundalo, lahat ng nagmamahal sa bayan at hindi sa bibiglang sumunod sa akin. May mga sumunod kaya? Hindi ko alam yung naging kinalabasan ng kanyang yung kinalabasan ng kanyang panawagan, pero I believe maraming sumunod. Amen. Ang sabi ni David Livingstone, si David Livingstone, one of my favorite missionary. Akala kasi natin, pagka missionary ka, pupunta ka sa isang bayan, ipipreach mo yung gospel, pagkatapos uuwi ka na. Hindi ganun yung missionary lang. Amen? Hindi ganun yung missionary. Pupunta ka sa isang church, pagkatapos, pupunta ka sa mga magsasite. Hindi ganun yung missionary. Pagka missionary ka, tandaan nyo ito, handa ka mamatay. Yun ang ibig sabihin ng missionary. In fact, itong si Livingstone, there was a time, kontik na siyang mamatay . Kasi yung Africa, during those times, ang tawag sa Africa, the Dark Continent. Mga savage yung mga tao, yung mga tribo, kumakain ng mga tao. Pagka nagpunta ka ron, ilalaga ka. Pagka, ilalaga ka.
Ilalaga kang buhay. Ano ho? There was a time, nanganib yung kanyang buhay. Livingstone was assaulted by a lion in Africa. He said, bakit niya natiis lahat yon? Nawalay sa kanyang family, iniwan niya yung kanyang propesyon as a doctor, iniwan niya yung kanyang kayamanan, lahat iniwan niya yung comfort ng kanyang family, ng kanyang home. Nagsakripisyo siya. Ito ang kanyang katuwiran. People talk of the sacrifice I have made in spending so much of my time in Africa. Alam po niyo, sa Africa, nagkasakit siya ng malaria, nagkasakit siya ng dysentery, LBM, ang dami niya naging sakit. Nung mga panahon na yun, pagka nagkasakit ka ng malaria, wala nang gamot eh. Wala nang gamot. Ang dami niyang naranasang paghihirap doon sa Africa at yung mga katutubo, ginagamot niya. Pinagsisilbihan niya. Doktor ito, mayaman ito. Ganun siya nag-sacrifice, and in the end, he died. He died. He died sa sakit niyang malaria habang nananalangin, pinagpe-pray yung mga katutubo na pinaglilingkuran niya. Ang sabi niya, people talk of the sacrifice I have made in spending so much of my time in Africa. It is emphatically no sacrifice. Say rather, it is a privilege. Sabi nila, malaki ang aking naging sakripisyo sa paglilingkod ko sa Africa. Subalit, para sa kanya, sabi niya, para sa akin, hindi naman talaga ako nagsakripisyo. Ito ay pribilehiyo na bigay ng Diyos sa akin. Imagine, iniwan niya ang kanyang propesyon na pagiging doktor, iniwan niya ang kayamanan, iniwan niya ang katanyagan, tiniis ni Livingstone ang lahat to serve Jesus, to serve Christ. Amen? Tingnan niyo yung meaning ng pagiging tunay na Kristiyano, disciple. Di ba? Kuminsan, pag-attend lang ng Sunday, ang hirap eh. Di ba? Minsan, pag umuulan, parang ayokong umattend. Pag mainit naman, ang init naman. Di ba? Di ba yung mga tiniis na mga taong ito? It cost them their lives. Amen? Pangatlo, na cost. The cost of following Jesus. The follower of Jesus has no earthly distractions. Alam po nyo, kung si Kristo, personal na nabuhay o nakasama natin sa ating panahon, ang daming distractions ngayon. Facebook, internet. Amen. Yung mga taong hilig mag-travel. Hindi ba? Amen. The follower of Jesus has no earthly distractions. Ang sabi ng Bible. Ang sabi rito, ang sabi ng isa niyang follower. Sabi ng isa, Lord, susunod ako sa iyo, Panginoon. Pero again, may kondisyon. Di ba? Madalas ganyan eh. Tayo ang susunod ako, pero Lord, may kondisyon. Available ba ako sa pag-Sunday? Sabi ng isa, ako'y susunod sa Panginoon, subalit, hayaan mong magpaalam ako sa mga nasa bahay ko. Sabi ni Jesus, walang sino mang hahawak sa araro at tumitingin sa nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. A man of God, during the Second World War, he was a German pastor, Dietrich Bonhoeffer. He sacrificed his life to serve Christ. And during this time, nagkaroon ng giyera, sa Europa, because the Nazi Socialist Party under Adolf Hitler
they grab yung power sa gobyerno. Sa democratic government ng Germany, sila yung naging dominant party, yung Nationalist Socialist Party ni Adolf Hitler. At dahil kay Hitler, nagkagyera. Noong Second World War, more than 15 million died because of Hitler. More than 50 million died. Alam po niyo, nasakupin ng Nazi Socialist Party ang Germany, si Dietrich Bonhoeffer. Pastor ito, siya'y kinulong at yung pamilya niya nanganib. Nilabanan niya si Hitler Nilabanan niya si Hitler. At ang paniniwala noon, noong mga panahon na ang paniniwala nila ng mga ibang Christian, ay si Hitler antikristo. Kasi sa totoo lang, marami ng antikristo na nagsilitaw, pero may darating na ultimate antichrist. Sa darating na panahon, malapit na yon. Now, before he died, he was sentenced to death. He was sentenced to be executed. Kasi pinaglaban niya yung Kristyanismo. Noong mga panahon na yon, may dalawang grupo ng Kristiyano. Yung mga Kristiyano, yung mga pastor, kampi kay Hitler. Kampi kay Hitler, kahit na very obvious na pinapatay niya yung mga Hudyo, pinapersecute niya yung mga Kristiyano. Yung mga Kristiyanong matatapat, yung may mga pastor doon na pinagtatanggol pa si Hitler. Pero kabilang siya sa tinatawag na confessing church. Ibig sabihin, pinamumuhay si Kristo. Hindi nila ikakaila ang salita ni Lord. Because of that, hinuli siya. Si Dietrich Bonhoeffer. Amen. At bago siya pinatay, sabi niya, ay ganito, ang pang-aapi dahil kay Kristo, tatak ng isang alagad. Ang kahulugan ng pagsunod bilang Kristiyano, bilang disipulo ay ito, handa ka bang mamatay? Handa ka bang mamatay? Mainit lang, hindi tayo maka-attend, di ba? Umuulan lang Handa ka bang mamatay? Sa North Korea, yung mga Christian doon, handang mamatay. Ang daming namamatay doon na Christian sa North Korea. Bago masakop ng mga komunistang North Korea, mga komunista, yung Korea, napakaraming Kristiyano doon sa North Korea. Nandoon yung mga sikat na pastor. Nung nasakop yun, ang daming mga pastor na pinatay ni nung lolo ni Kim Jong-un, nung nasakop nila. Nung panahon ng sa Russia, nung nasakop ng komunista, yung Russia, nung 1917, during the Bolshevik Revolution, 1917, nag-take over yung communist. Alam po ba, gano'n ng karaming Christians ang pinatay sa Russia? Alam mo ba kung ilan? More than 50 million. More than 50 million. Pag nahuli sila, yung mga pastor, dadalhin doon sa Siberia. Negative 20, negative 30, negative 50. Mamamatay sila sa lamig, yung mga pastor. Ganin doon sa China, more than 20 million mga Christians ang pinatay ron. Mga pastor. Man. Sa Africa, yung mga simbahan doon, sinusunog. Yung mga pastor, sinusunog ng buhay. Yung mga Christian, sinusunog ng buhay. Ang hirap, di ba? So, dito makikita natin, ano ba yung meaning talaga ng pagiging disipulo ni Kristo, pagiging Christian. Amen. Sabi niya ay ganito. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer. He said, naging sundalo din ito si Dietrich Bonhoeffer. Sabi niya,
When Christ calls a man, he bids him to die. He bids him to die. Remember si Esteban? Diba, pinatay siya? He died by stoning. Diba? Yung mga apostol, diba? Meron dyan, pinugutan ng ulo. Meron dyan, binato hanggang mamatay. Si Isaiah, mga kapatid, si Prophet Isaiah, nilagari yung katawan. Si Isaiah, yung mga propeta, pinagpapatay. Amen. Ganyan yung mga pinagdaanan ng mga Kristiyano. Ng mga disipulo. Pero may pag-aaral, mga kapatid, sa ating daw panahon, mas maraming sa history ng Kristyanismo, yung panahon natin, dito na mas maraming pinapatay ng mga Kristiyano sa ating panahon kaysa nung first century. Tumitindi yung persecution, mga kapatid. Tumitindi yung persecution. Sa Amerika, di ba nakita nyo, daming shooting incident doon. Last week lang, simbahan, sinunog. Simbahan Kristiyano, sinunog doon sa Amerika. So, food for thought for us. When Christ calls a man, He bids him to die. Kaya ang tanong, handa ka bang mamatay kay Kristo? Doon sa isang bayan sa Tibet. Yung Tibet, doon yung Mount Everest, Himalayas. Napansin ng isang pastor, si Sadhu Singh, an Indian pastor, yung mga taong nakatingin sa punong nasusunog. At doon sa puno, may ibon na paikot-ikot sa isang salay o nest na kanyang mga inakay. Nang yung apoy ay umabot doon sa salay, tiningnan ng mga tao kung ililigtas ba ng ibon ang kanyang mga inakay. Wala ni isa mang tao ang nangahas para iligtas yung inakay. Ngunit, nagulat sila. Yung ibon ay lumipad doon sa nest, sa salay ng kanyang mga inakay. At ang ginawa niya, tinakpan niya ng kanyang pakpak yung kanyang mga inakay. Alam niyo nangyari? Sila'y natupok. Naging abo. Tinupok ng apoy. Dito makikita po natin, pinakita ng ibon yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal, nang ibigay yung kanyang buhay. Gaano pa kaya ang ating Ama sa langit? He sacrificed yung kanyang anak. Now, si Sadhu Singh si Pastor Sadhu Singh ay tagasunod ni Kristo sa India. He died sa kabundukan ng Himalayas. Ang tawag sa Himalayas, yung Tibet, the roof of the world. Kasi mataas na lugar ito eh. Kung napanood nyo, yung pelikulang 2012 ba yun? 2012, yung baha umabot dun sa, yun yung Himalayas. Ando doon yung Mount Everest, yung the highest peak sa buong mundo. Yung Mount Everest. Doon siya nangaral. Itong si Sadhu Singh sa Himalayas. Amen. He died doon sa kabundukan ng Himalayas noong 1929. Subalit, before that, mula po pagkabata, hinanap niya ang Diyos, natagpuan ito kay Kristo. At the age of 16, pinaglingkuran niya ang mga ketongin. Dati siya before he was a member of the Sikh religion. Before maging Christian. Alam niyo po ba yung Sikh religion? Meron tayong dating kapatid dito, yung estudyante ni Ryan, di ba? Yung kanyang kaya hindi na ngayon uma-attend kasi binawalan siya, nung tiyahin niya na Sikh. Member ng Sikh religion. Yung religion nila. Binawalan. Yung hindi na uma-attend ngayon. So pag-pray natin siya, ano pangalan?
Si Suja, pag-pray natin siya, binawalan siya. Amen. Pero ito, hindi siya nabawalan, si Sadhu Singh. Instead, he obeyed God kasi pagka kumalas ka sa religious itatakwil ka o kaya papatayin ka pa ng iyong mga kamag-anak. Meron pa mga insidente ron, mismong tatay niya pumatay nung naging Christian siya, pinatay siya ng tatay niya. May mga ganyang istorya sa Sikh religion. Amen. And then, pinangaral niya ang Ebanghelyo when he became a Christian. Pinangaral niya Ebanghelyo sa mga Hindus, Buddhists at Sikh sa India at Tibet. Tinawid niya ng ilang beses ang mapanganib na Himalayas na nakapaa. Tinawid niya yun. Nangaral siya at di lang doon, ginamit siya ng Diyos na nangaral ng Ebanghelyo sa India, Europa, at Amerika. Biruin nyo, nakarating siya sa Amerika. Amen. And because of him, thousands came to know Jesus. David Livingstone, again, he said this word. Ito ang sabi niya. He quoted this word. And sabi niya, I am prepared to go anywhere provided it be forward. I determined never to stop until I had come to the end and achieved my purpose. Susunod ako, Panginoon. San mang lugar, hindi ako titigil na gawin ang tungkulin ko bilang Kristiyano. In summary, mga kapatid, in summary, itong ating pinag-aralan, ano yung mga cause na ating tatalikuran bilang Kristiyano, bilang disciple ng Jesus? The follower of Jesus has no earthly security, no earthly ties, and no earthly distraction. In short, it will cost you everything. And that is the picture of the authentic Christian. Sasabihin naman natin, ito kasi katwiran na marami, even many Christians, mahirap sumunod eh. Mahirap naman talaga sumunod. Diba? Subalit, alam niyo po ba, mas maraming mawawala kung hindi ka susunod. Ano yung mga mawawala? Kung hindi tayo susunod sa Diyos. It may cost you your eternal life. Diba? It may cost you your eternal life. Pangalawa, walang guidance or meaning in this life. Kaya marami nagpapakamatay eh. Pagka hindi ka sumunod kay Lord, mawawala ng meaning ang buhay mo. Mawawala yung guidance ni Lord sa buhay mo kasi ayaw mo yung guidance niya. If you reject Him. And thirdly, eto maganda. Salamat sa Lord, naglilingkod tayo. No opportunity to glorify God kung hindi tayo susunod. But, thank God, sumusunod tayo kay Lord. I hope so, hanggang sa pagdating ni Kristo, hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Purihin po si Lord, palakpakan natin ang Panginoon. At Pastor Tito,